Magandang gabi sa inyo mga kamakina. Ito na naman tayo magbibigay ng konting kalaman dito sa ating motorsiklo na Yamaha Aerox, no? So, ang problema kasi nitong Aerox ko mga kamakina, nagpalit ako ng spark plug, plus 8,000 km pa nung pagkabili nito na bago pa lang. So, ngayon ang odo ko is nasa, tignan nyo po, yan, 27k na. So ngayon pa lang ulit ako mag-check ng spark plug. Gawa ng kabisihan natin, ngayon ko lang i-check yung spark plug ng motor ko kasi pagka nag-start po ako, medyo mababa na yung minor niya, no? Mababa, tapos biglang tataas naman siya, nako-compensate naman. Yan, hindi ko pa natin check yung throttle body nito kung okay pa, kung malinis pa. Okay, so ngayon, kaya ngayon ipapamper natin siya. So dahil gabi na at meron tayong ginawa ngayon dito sa shop, siguro spark plug muna yung gagawin ko, papalitan ko muna. Okay, so yung throttle body siguro, magbibideo ako ng paano ko ito throttle body cleaning to. Hindi ko lang sure kung ipapagawa ko to sa mekaniko ng Yamaha or ako na lang, kasi sa totoo lang mga kamakina, aminado ako na hindi ko pa kabisado yung throttle body ng mga Aerox NMAX, no? Kasi madalas 4 wheels ang hawak natin at wala tayong scanner ng motor. So meron kasi mga nagiging issue dito sa Aerox and NMAX, lalo sa mga V2 version 2, na kapag nag-release yung throttle body, after no, nagkakaroon ng check engine, no? At tumataas pati yung minor niya. So yun, nag-research muna ako bago ko siya gawin at i-DIY ko siya, or hindi ko lang alam kung ipapagawa ko. Pero ano naman sa dalawa, ipapagawa ko man yun o ako gagawa, ipablog ko pa rin, no? Para makita nyo kung paano yung tamang pag-use ng throttle body. So sa ngayon, spark plug muna ang gagawin natin, okay? So ito yung aking spark plug. Ayan, ito po yung kanyang yan, halos maubos na yung kanyang tip. Yan, makita nyo, wala na yung tip sa dulo. Yan, halos maubos na. Malayo na pati yung gap niya, no? At saka medyo malakas na rin po sa gas ng Aerox ko. Napansin ko, nagko-consume. Ang usual po na fuel consumption nito is nasa 39 o 37 to 39 kilometers per liter. So ngayon po, nagka-34 siya. Okay, 33. So stock lang po lahat ng nasa Aerox ko mga kamakina. Wala pa po akong in-upgrade yan kahit sa panggilid. So yun, so na-check ko itong spark plug, no? At minsan namamatay din po siya pag nag-start ako ng makina. May times na may times na namamatay po yung makina. Okay, na pag tinotol ko siya, namamatay. Tapos pagka in-start ko ulit, mamamatay siya ulit. So pag ignition off ko siya, dun siya, tapos ignition on ko ulit, nagiging okay naman siya, umaandar siya na maayos. So maybe possible itong spark plug ko ang problema. Kasi tingnan nyo naman po, ubos na yung tip niya. So mahina na po ang bato ng kuryente nito pag ganito. Yan. So papalit na po tayo ngayon. Ang PL ko last time is NGK. At ipapalit ko pa rin as NGK pa rin. Yan, ito po. Yan. So ordinary na spark plug lang ipapalit natin, no? So tingnan nyo po yung bago na spark plug, kung ano itsura niyan. Yan, so yan yung bago. So makita nyo naman, no, ang anong tip nya. Yan, no, mga ano pa, malapit pa yung gap nya. So ganitong isa, yung luma, ayan, halos maubos na. Hindi ko alam kung talagang iridium mo talaga to o ordinary lang din na spark plug. So anyway, ipapalit tayo ng spark plug. So papakita ko na po paano yung procedure sa pagpapalit ng spark plug, okay? So bago ko po ituloy yung aking video, dapat pakisubscribe lang ang aking YouTube channel, Makina Adventure TV, at pakipollow ang aking FB page, Makina Adventure TV. So kamusta po kayo mga kamakina? So long time no vlog, no? Alam nyo man, medyo busy po tayo, kaya nakakalimutan natin mag-vlog. So actually di ba totally kinakalimutan, medyo wala lang po akong time na makapag-vlog. Ang dami na po akong mga video na i-store sa aking data, yan, hindi ko pa na-upload, hindi ko pa na-edit. So hopefully soon may update ko na po or may upload ko na po yung mga video na yun para yun, patuloy po tayo magsama sa aking vlog at makipag ano po sa inyo, makipag happy ayun. So ayun po, ituturo sa inyo paano mapalit ng spark plug ng Aerox. So yun yung mga problema, no, pagka need na palitan yung mga spark plug natin, check po siya every 8,000 km sa mga Aerox, no? Kaya ang isa sa mga cost na ito kung ba't tayo papalit is yun nga, malakas sa fuel consumption, number 1. Number 2, medyo mababa ang minor sa unang start. At number 3, medyo mahirap kanda rin. Ayan, isa mga cost yan. Pang-apat, low power, medyo mahina ang hatak ang batak niya, parang hirap po siya.
Okay, so ngayon, ipapalitan natin yung spark plug natin. So, nandito lang po siya banda. Kaya makita niyo yung butas po na yan. Tinanggal ko na po siya gamit po yung 16mm na spark plug wrench. Okay, so nakapitan natin itong spark plug. Yan. So, bago nyo po ikabit yung spark plug, i-check nyo po muna kung may crack yung kanyang ceramic dito. Kasi pag may crack po dito, ganun din po mangyayari. Kulang kapos po sa kuryente ito. Minsan yung mga bagong spark plug, nangyayari po, may defect siya. So, minsan basag po yun dito, hindi rin nakikita. Kaya may basag tong ceramic part niya. Ayan. So, check natin din yung gap. Baka masyado napitpit yung gap. Yan. Sa mga factory defect naman yun, kailangan natin i-check bago mag-install ng spark plug. Okay, so sa pag-install naman, gamit tayo ng 16mm na spark plug wrench. Yan. So, medyo pa sa may butas lang, no? Usok natin dyan. Yan. So, wag niyo po masyadong i-thread na padalos-dalos, no? Pakaramdaman niyo po na kumagat na po yung spark plug. Kasi pwede po ma-loose thread yan kapag pinilit nyo, hindi po pala nakakagat yung thread ng spark plug. Kaya maganda, pakaramdaman niyo po muna. Kaya pag medyo masikip na, ayan, okay na. Ating higpitan. Ayan. So, ang paghigpit, ang ginagawa ko pong technique ay dito ko mahawak. Yan, kapag hindi ko na po mapihit, yun na pinakahigpit niyan. So, napipihit ko pa po siya. So, pag na po siya umikot, yun na yung pinakahigpit niya. Yan. Yan, medyo hirap na. So, pagka okay na, medyo masikip na, hawakan nyo itong pinakadulo. Takutin nyo naman kahit mga 1/4 turn lang. Yan. So, okay na po yan. Baka kasi ma-lost thread yung ating spark plug. Yung sa cylinder head nyo, yung thread nya. So, mahirap ay mababa tayo ng cylinder head para thread po yun. Kaya hinahinala pa sa paghihigpit. Then, kapit na natin yung kanyang ignition coil. Ito. Yan. Check natin kung may kalawang yung ignition coil natin. Ay, yung spark plug cap pala, sorry. Ayan. So, pagka marami po yan, linisan nyo lang po. So, ito, malinis naman po itong aking spark plug cap. So, mangyari po kasi pagka ito marumi, pwede mag-cause ng pagpugak ng ating mga makina. Ayan, so ikabit na po natin. Ayan, so kailangan mag-lock po yung mabuti. Tulak nila po mabuti yan. Ayan, naramdaman niyo naman po yan pagka kumakagat po siya. No? Ayan, bumabaon po yan. So pag wala siyang maibaon, okay na po yan. So, yun na po kadali, no? So, start natin. Ito yung mababa pa rin yung minor niya. Okay, start natin. Ayan, okay na yung minor niya, oh. Hindi siya parang namamatay, parang hindi siya naghihingalo. Ayan, so, goods. Kaya lang magkabit ng spark plug, no? So, fairings lang kakabit natin, yung aking fairings. Okay, para magkabit na itong fairings, turo ko po sa inyo. Patayin po muna natin. Sa pagkabit po ng fairings ng ating Aerox, ito lang po yan. Tinanggal ko po itong kanyang footboard. Yan, so paano ba ikabit to? Madali lang. Yan, so itong kable na to, itaas nyo kasi baka makalimutan. Isasabit po natin yan dito sa footboard. Isabitan po yan. Yan, lagyan nyo lang po muna natin siya dyan. Tapos, ayan. Itornilyo mo yung tornilyo po ito. So, ito. Dapat na ipasok natin ng maayos para hindi siya nakaluha. So, ito ganyan po yung tsura niyan. Ayan. So, kailangan nakapasok yan dito. Ayan. Kailangan nakalapat po yan. Ganyan po yung tsura niyan. Screenshot niya po kasi may dalawang fairings dyan na medyo magkahiwalay. Baka malito po kayo, hindi may pasok. Saka may lock po yan dito banda. Ayan. Kasi sabi ko sa inyo kanina na kable, laglag yan. Dito po yan nakasabit. Ayan. So, para maganda po na may balikat siya ng tama. May balikat ng maayos kung pating hinalas. Kaya siya babalik.
Tapos mag-screw po tayo dito. Okay, may screw po yan dito isa. Isa po dito. By the way, yung mga tornilyo, mga kamakina, huwag yung pag-i-ano. I-organize nyo po para hindi magkawala-wala. Tsaka kung gusto nyo po siya binaklas, hindi nyo pa ibabalik para hindi po magkaroon ng sukli. Pag nabuo. Siguro mga kamakina, no, isa sa mga tipo sa inyo pag nagagawa kayo sa inyong mga motor, no, so yung mga alikabok na yun, punasan na rin po natin. Alam niyo po yun, maging maganda pa rin yung pairings natin. Kahit basang-basa lang na mayroong sabon, punasan natin. Para, yun, presentable yung tingnan, tsaka professional gumawa. Ayan, punasan lang po natin, hindi naman kailangan na sobrang bongga. Yan, kung maaari pa nga po, linisin natin itong mga part na nakita natin na madumi. Bilang pag-aalaga sa mga motor natin, tsaka sa motor ng ating mga customer. So, ganyan ko po ginagawa yung mga sakyan ng customer ko. Para matuwa naman sila, no? Tsaka syempre, may tip. So by time siguro pagka medyo katagalan na itong ating si Roxy, ubaran ko ng fairings at lilinisan ko. Ayan, so sa ngayon yun lang po muna. So pasensya mga kamakina, medyo maingay sa lugar ko. Nagko-concert yata dito. Natin. Yan, may screw po yan dito. Yan. So meron pa din mga kamakina. Ito. So yan. So ito mga clip na ito mga kamakina, yung mga clip. Dito po yan, ituro ko sa inyo sa nakakabit sa mga clip. So tayo ba natanggal na 4 na clip dito sa fairings ng ating Aerox. So yung usap po dito. Yan, sa baba po ni screw kanina. Meron po ditong kailangan i-clip. So by the way mga kamakina, yung mga push clip natin ito. Kailangan tulak niyo po muna siya palabas. No, para may pasok natin ng maayos. Parang yan. Yan, nagalak. Yan. Ito, 4 dito. Meron pa yun dito sa ilalim.
Yan. So, 4 na clip na tanggal natin, no? Okay, tapos na po tayo dito sa footboard. Next naman, yung cross cover dito. Kay Roxy. Yan. Pasan muna natin. So, magandang practice ng mga kamakina. Kailang babakas kayo ng mga pyesa, fairings sa ating mga motor o sasakyan. Maganda linisin po muna natin yung mga part na nakita natin na medyo madumi. Tagnan mo ganun kalinis. Yan, magandang practice to para maging manatiling parang professional yung trabaho natin. Yan. Kahit basahan lang na basa, pwede na yan. Matanggal yung mga alikabok. Kasi pag napamahay ng alikabok tong mga part na yan, mahirap na pong linisin. Kaya ba't kayang pang linisin na. So, kapit naman natin itong cross cover yan. So, pasok natin dito. Yan, may mga ngipin naman yan eh, na guide. Para hindi kayo malito. Umihirapan para magkabit. Yan. Yun lang po kadali. So mga kamakina, Allen po yan ha. Allen 4. So kabit natin 4mm na Allen. May pati ka panel na higpit yan, no? Hindi makailangan sobrang higpit po yan mga kamakina. Tapos meron po tayong screw dito yung tinanggal. Kasama po tatanggalin po itong sa fuel tank cover. So mga kamakina, sorry, may 5 pala tong push clip na tinanggal natin. No? Meron pa dito. Yan sa ilalim ng cross cover yan. So bali 5 push clip. Yan, so pasensya na po, marami yung motor ko ha, kasi tag-ulan ngayon. Hindi ko pa siya nakaka-wash. Then yung ating pinaka-pinali, syempre yung footboard cover natin. Footboard matting. So yung mga panglock naman yan dito. Yan. So make sure lang nakadikit mabuti.
So that's it mga kamakina. Ganun lang magpalit ng spark plug ng ating mga Yamaha Aerox. Ano? So medyo matrabaho pero napakadali lang. Kayang-kaya nyo pong gawin to. Kayang-kaya yung i-DIY. Basta ingat lang po sa pagbabaklas. Especially tatatandaan nyo po paano nyo po binaklas yung mga tinatanggal na tornilyo. At sana nakaposisyon yung mga ngipin ng fairings, no? Para mag-iwas yung rattle pagka umaanda siya. Para idle yung makina nyo, nag-vibrate, hindi siya mag-rattle, hindi siya maingay. No? So yun lang po, tandaan nyo lang po yung mga ginawa ko dito sa ating Aerox. So maliit lang natin itong ginawa, maliit na kaalaman. So para sa iba, sa mga newbie, malaking tulong po ito. Lalo na pag sa inyong mga budget, no? Kasi medyo kayo nang gagawa, hindi kayo gagastos para dalhin pa sa shop itong mga motor ninyo. Okay, so pandarin na po natin. Yan. Start. Ayan, hindi na po masyadong mapapaminor ng ating si Roxy. Yan.